So ang topic po natin for tonight ay ikapito na, ang kasanayan sa salita po ng Diyos. Ito po yung word habit. At ang atin pong text ay mula po sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 4, Talatang 4. Nakasulat po dito, pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Ano ba ang mga layunin ng atin pong pag-aaralan ngayong pong gabi? Ang una po, maunawaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng disiplina sa pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos. Dapat bilang isang disciple po, matutunan po natin to. Ang ikalawa naman po, iukol ang panahon sa pagsaliksik na makilala si Kristo at mapakinggan siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang ikatlo, matutunan ang kakayahang makagawian ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang isa pong sanggol ay hindi maaaring mabuhay na wala pong gatas na iinumin. Habang siya po ay lumalaki, kinakailangan na niya ng tamang pagkain na makakatulong po sa kanyang kalusugan. Now, bilang bagong mananampalataya, kailangan din po natin ng sustansya na nagmumula sa salita ng Diyos at kalinga na manggagaling po sa ating Ama. Ang mga ito ang magbibigay po ng katatagan sa ating espiritual na buhay, sapagkat hindi po natin kayang makapamuhay ng tagumpay kung ang ating pong pagkatao ay hindi mapangungunahan ng kanya pong salita. So ang tanong po, saan inihahalin tulad ang salita ng Diyos? Hayaan niyo pong sagutin yan ng aklat po ng Hebreo, Kabanatang 4, Talatang 12. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. So ang salita po ng Diyos ay inahalin tulad saan? Sa isa pong espada ng magkabila ay talim. Tanong, ano ang kaugnayan nito sa pagkakahambing sa ating buhay bilang Kristiyano? Ang sagot po ay mula sa Aklat ng Awit 119:105. Ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daanan. Tanong, ano ang bukod tangi sa kanyang salita at ano ang ginamit sa talatang ito upang ipakita ang malaking kaibahan nito? Basahin naman po natin ang nakasulat sa unang Pedro, Kabanatang 1, mga talatang 24 at 25. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ibinigay po ng Diyos ang kanyang salita upang maunawaan natin ang maraming bagay tungkol sa kanya. Bagamat hindi po nakasaad sa Bible ang lahat ng bagay, sapat na po ang lahat ng isinulat dito upang makilala natin ang lahat tungkol sa katangian, layunin, plano at iba pa ng Diyos. Kung atin po itong pagninilayang mabuti, ang atin pong pangunawa sa Diyos ay lilinaw at tsak nalalalim ang atin pong relasyon sa Kanya. Now, gaano kahalaga ang salita ng Diyos? Una, inihahayag ng kanyang salita kung sino ang Diyos. Doon po sa aklat ng Exodo 34:6, mababasa po natin, dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, Ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulunging Diyos. Mapagmahal at matapat ako at hindi madaling magalit. So inihahayag po ng salita ng Diyos ang kanyang mga katangian. Sa tuwing ito ay ating babasahin at uunawain, ang ating pong kaalaman sa Diyos ay magiging malinaw. Ikalawa, inihahayag po ng kanyang salita ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Doon po sa aklat ng 1, talatang 3, kabanatang 1, nakasulat po, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. At doon naman po sa aklat ng awit, 19:1-3, mababasa po natin, ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos, ang gawa ng kanyang kamay. Araw at gabi, ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan, kahit na walang salita o tinig kang maririnig. Nilalaman po ng kanyang salita ang mga ginawa ng Diyos simula pa po noong una, mula pa sa pagkakatala ng kanya pong nilikha at maging sa naganap sa history o kasaysayan.
Ang Bible po ay naglalaman ng mga patotoo tungkol sa wala ng kapantay na kapangyarihan ng Diyos. Kaya't sa oras po na basahin natin ang Bible, uunlad ang ating pong pagkakilala sa Diyos at lalakas ang ating tiwala sa Kanyang kapangyarihan. Ito po ang makapagbibigay sa atin ng pananampalataya na magtatawid sa atin kahit sa mahihirap na problema na atin pong pinagdaraanan. Ikatlo po, inihahayag ng kanyang salita ang kalooban ng Diyos. Atin pong basahin ang nakasulat naman sa Aklat ng Awit 139 verse 16. Nakita niyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat niyo bago pa man mangyari. At doon naman po sa Aklat ng Awit, Kabanatang 4 na po mga talatang 7 at 8, nakasulat naman, kaya sinabi ko, narito ako. Sa inyong kasulatan ay nakasulat ang tungkol sa akin. O Diyos, nais kong sundin ang kalooban niyo. Ang inyong mga kautusan ay iniingatan ko sa aking puso. Habang tayo po ay nagsisikap malaman kung paano kalulugdan ng Diyos, dapat po nating hangarin na sundin ang kanyang kalooban. Walang iba pang malinaw na paraan upang malaman natin kung ano ang kanyang kalooban maliban po sa kanyang salita. Bagamat hindi dinidetalye ng Bible ang tungkol o ang lahat ng nararapat at di nararapat na gawin tungkol sa ating personal na buhay, ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng tamang prinsipyo na dapat po nating lakaran. Now, ikaapat po, inihahayag ng kanyang salita ang mga pangako ng Diyos na nakasulat dito. Basahin naman po natin ang nakasulat sa Aklat ng Awit 119 verses 147 and 148. Gising na ako bago pa sumikat ang araw at humihingi ng tulong sa inyo dahil nagtitiwala ako sa inyong pangako. Ako'y nagpuyat ng buong magdamag upang pagbulay-bulayan ang inyong mga pangako. Ang Bible po ay nag-aalok ng napakaraming pangako na atin pong maaasahan, lalong-lalo na kung tayo po ay may pinagdaraan ng problema sa buhay. Sa oras po na ito ay ating basahin at pagnilay-nilayan, maaari itong gawing personal na tugon ng Diyos para tulungan tayong malutas ang atin pong mga problema. Sa ganito pong paraan, mapahihintulutan natin ng Diyos na mangusap sa atin at palakasin ang bawat isa sa atin. Dako po tayo sa ikalima. Inihahayag ng kanyang salita ang kasunduan ng Diyos at ng kanyang mga hinirang. So marami tayong matututunan pag tayo po ay talagang nag-aaral, nagbabasa, nagdinilay-nilay ng salita ng Diyos. Basahin naman po natin ngayon ang nakasulat sa Ikalawang Kronika, Kabanatang 34 at verse 31. Pagkatapos, tumayo si Josiah sa tabi ng haligi na madalas tayuan ng hari. At gumawa siya ng kasunduan sa presensya ng Panginoon na susundin niya ang Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga utos, katuruan at tuntunin ng buong puso't kaluluwa. Nangako siyang tutuparin niya ang mga ipinatutupad ng kasunduan ng Diyos na nakasulat sa aklat. Now listen, ang kasunduan po ay isang kontrata sa pagitan ng dalawang nagkasundo. Dahil sa ito ay isang pangako, ang bawat isa ay dapat tumupad sa lahat ng nilalaman nito. Ang salita po ng Diyos ay nagsisilbing kontrata sa pagitan ng Diyos at tayo na kanya pong nilalang. Kaya't nakatityak po tayo na tutuparin ng Diyos ang lahat ng nilalaman nito. Ika-anim po, inihahayag ng kanyang salita ang detalyadong direksyon sa mga importanteng usapin. Atin pong tingnan ang nakasulat po sa Aklat ng Awit 119 verses 33 and 34. Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong mga tuntunin. At habang nabubuhay ito'y aking susundin. Bigyan niyo ako ng pangunawa sa inyong kautusan at ito'y buong puso kong susundin at iingatan. Bagamat hindi nakasulat ang lahat po ng information na kailangang malaman, makikita naman sa Bible ang mga prinsipyo na kakailanganin upang makagawa po tayo ng tamang desisyon, lalo na po sa mga importanteng bagay. Kung nangangailangan po ng kaligtasan, ipinakikilala po ng Bible si Jesus. Kung tungkol naman po sa problema, sinasabi ng Bible na lumapit tayo sa Diyos at maniwala sa kanyang mga pangako. Nag-aalok din po ito ng pag-asa sa Diyos kung sakaling subukin tayo ng mga trahedya sa buhay. Kaya't ugaliin po natin kumonsulta sa kanyang salita. Sa tuwing may mga importanteng decisions po tayo na dapat po natin gawin. Dako po tayo sa ikapito.
Inihahayag po ng kanyang salita ang Bible, ang mga prinsipyong kailangan sa araw-araw na pamumuhay. Doon po sa Aklat ng Awit, chapter 32 verse 8. Nakasulat po dito, sinabi ng Panginoon sa akin, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Dahil marami pong pagsubok ang buhay, kailangan po nating maging maingat sa ating pong mga decisions na gagawin. Ang Bible po ay nagsisilbing gabay upang maunawaan natin kung paano at saan natin ibabase ang ating pong mga decisions. Katulad po ng mga nasasaad sa aklat po ng Kawikaan. Sinasabi po nito kung paano tayo makakakuha ng karunungang kakailanganin po natin sa buhay. Kaya kung atin pong pahihintulutan ng Bible na gabayan ang ating mga decisions, matutulungan po tayo nito na magtagumpay sa masalimuot na buhay dito sa mundo. Now, ikawalo, inihahayag ng kanyang salita ang paraan tungo sa pag-unlad sa buhay. Lahat naman tayo gusto nating umunlad sa buhay, hindi nga po ba? Now, basahin po natin ang nakasulat po sa aklat ng Josue, chapter 1, verse 8. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Nilalaman po ng Bible kung paanong tayo ay makasusumpong ng pagpapala mula po sa Diyos at sa pamamagitan nito ay mararanasan po natin ang tagumpay sa buhay. Totoo po na ang mundo ay may mga iniaalok na paraan kung paanong ang isang tao ay uunlad. Ang Bible naman po ay may tsak na at subok na paraan tungo po sa kaunlaran. Ito po ay magmumula sa walang patid na pakikipag-ugnayan po natin sa Diyos. Kaya ang sino man pong nagnanais na magtagumpay sa buhay ay dapat na ipamuhay ang prinsipyong itinuturo po ng kanyang salita. Now, tingnan po natin ito sandali. Yung acronym po na SEEK. Seek Christ first sa araw-araw, on a daily basis. Sa ilalim po ng aralin ito, ay matatagpuan po ang ilang bagay na makakatulong upang makasanayan po nating saliksikin ang kanya pong salita. Habang sinasagawa po natin ang mga ito, pahintulutan po natin ng Diyos na mangusap po sa atin sa pamamagitan po ng kanyang salita. Maging ang tamang kagawian sa pagsamba ay uunlad din po sa atin kung ilalaan sa mga ito ang sarili natin sa araw-araw. So ang Seek Christ first ay isa pong kasangkapan na maaaring gamitin upang malaman po natin kung anong gustong sabihin ng Diyos sa atin sa pamamagitan po, of course, ng kanya pong salita. Kung ilalaan po natin ang ating sarili sa paggawa nito, ikagagalak nating maranasan ang personal na makarinig po sa Diyos. Exciting, ano po? Now, ang salita pong seek ay nagsisilbing acronym, kagaya ng sinabi ko po kanina, sa apat na bagay, SEEK, na dapat nating ginagawa sa bawat araw habang sinasanay po natin ang ating sarili na makagawian ang pag-aaral po sa Biblia at pagsamba. So tingnan po natin, ano bang ibig sabihin ng S sa seek? Set your heart. O ituon po natin ang ating puso. Ihanda ang sarili upang katagpuin ng Diyos. Hilingin sa Kanya na tayo ay akayin sa araw na ito sa Kanyang presence at makita ang katotohanan mula sa Kanyang salita. Maaari rin tayong umawit sa Kanya habang inihahanda natin ang ating puso sa pakikinig ng Kanyang salita. Yung E stands for explore the Word. Saliksikin ang Kanyang salita. Basahin mabuti ang talata at hilingin sa Diyos na siya ay mangusap sa pamamagitan ng talatang binasa. Tanungin ang iyong sarili na mga sumusunod. Listen carefully, ha. Tanungin mo ang iyong sarili, ano? What? Ano ang aking natutunan sa talatang ito tungkol sa Diyos at sa aking sarili? Ano ang mga pangako na dapat kong panghawakan? Ano ang katotohanan na aking paniniwalaan? So another question na pwede mong tanungin sa iyong sarili, so what? Ano ngayon? Bakit mahalaga ang katotohanan ito sa akin? Bakit ito sinasabi sa akin ng Diyos? Now, sunod na tanong, now what? Paano na?
Paano ko magagawa sa aking buhay ang talatang ito ngayon? Paano ko ah, paano ko maisasapamuhay ang katotohanang itinuturo nito? Paano ko ito maibabahagi sa iba? Dako na po tayo doon sa another letter E ng acronym na SIC. Ito po ay Express Your Love for God. Ipahayag ang pag-ibig sa Diyos. So tingnan naman po natin yung acronym ng word na love po dito. No? Makinig kayong mabuti. Yung letter L stands for love. Ibigin. Sabihin sa Diyos kung gaano siya kahalaga sa iyo at pasalamatan siya dahil nalaman mo na mahal ka niya. Okay? Now, yung letter O ng love, obey. Sumunod. Hilingin sa Diyos na ikaw ay tulungang sumunod sa kanyang salita o sa araw na ito. Now, yung letter V naman ay victory o tagumpay. Hilingin sa Diyos na bigyan ka ng tagumpay sa araw na ito. At yung letter E ng word na love ay empowerment. Bigyan ng lakas. Hilingin sa Holy Spirit na bigyan ka ng kapangyarihan kasama ang mga taong malapit sa iyo. Now, dako uli po tayo doon sa acronym na SIC. Ano po? Natapos na natin yung S. Set your heart. E. Explore the word. Another E. Express your love for God. Yung letter K naman po stands for keep a journal. Itala yung mga karanasan mo. Isulat ang iyong personal na mensahe o ang personal na mensahe ng Diyos at kung paano natin ito may papamuhay sa bawat araw. Dapat po tayong magkaroon ng practical, possible at subok po na plano upang may pamuhay ang kanya pong mensahe. Masasabi lamang po natin na nauunawa natin lubos kung ang kanyang mensahe kung ito po'y ating may sasabuhay. Okay? Ang layunin po ng pag-aaral sa salita ng Diyos ay upang lalong maging malapit po tayo sa Kanya. Dapat natin siyang makilala ayon po sa sinasabi sa Biblia. So narito po ang ilang mga practical na paraan kung paano basahin ang kanyang salita. Listen carefully. Una, magkaroon ng sariling Biblia na naisalin sa wikang mas naiintindihan at mas madaling basahin. Nung araw po, ang madalas gamitin ay yung tinatawag na King James Version. Pero mahirap unawain ang pagkakasulat nito sa iwikang English Medyo nagbago, nagkaroon ng New King James Version. Ngayon naman po, para sa mas moderno, madaling ika nga maunawaan na English, ay pwede po kayong bumili ng NLT o New Living Translation. At syempre, meron pong mga Bible sa Tagalog. Okay. So, ikalawa po, habang ito ay iyong binabasa, bigkasin ito ng malakas. Okay? Subuking ilagay ang sarili sa sitwasyon ng karakter habang ito ay binabasa. Tapos ang susunod, sundin ang planong ginawa kung paano babasahin ng Biblia o magkaroon nito. At ang susunod, magmemorya ng mga talata. Okay. Ang susunod po, maglaan ng panahon upang aralin ito. Huwag isagawa ang oras ng pag-aaral sa panahong ikaw ay pagod o inaantok. For obvious reason na po yan. Ipatotoo sa iba kung paano mo ipamumuhay ang kanyang salita sa iyong sitwasyon sa buhay. At ang pangwakas po, ngayon, subukin mong sundin ang suggestion na ibinigay at simulan ito sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 6, mga talatang 31 hanggang 34. Yan. Pagnilay-nilayan ng mga talata at maghanap ng praktikal na paraan kung paano may pamuhay ito sa iyong situation. Nawa po, meron po tayong natutunan sa atin pong ginawang pag-aaral. Okay? Na kung gusto po ninyo ng kopyang ito, pwede ko po kayong bigyan o kaya po ay ipopost ko po ito sa Family International Revival Mission. Okay, pwede kayong pumasok po doon. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at tayo po ay mag